aking ama. At pagkaawit nila ng isang imno, ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga olibo. Nag-awitan sila ng isang imno. Kaya si Kristo umaawit kasama mga apostol. Maliwanag sa Biblia, ang Kristo umaawit. Kaya siya umaawit din kasi ang Ama. Hindi niya gagawin kundi niya nakita sa Ama. Sabi niya dun sa Juan 5:19. Ang pag-awit, itinuro yan sa mga kapatid sa iglesia. Sa 3 ng Kolosas, versikulo 16. Manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga imno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Unang-una nating dapat awitan ang Diyos. Yun ang ginawa ni Kristo. Pero bawal bang umawit ng iba? Masama ka bang umawit? Halimbawa, meron ka minamahal. Pilipino ka. Magpapahayag ka, di mo maipahayag. Kumuha ka ng gitara, tapatan mo bintana, at saka ka umawit. Si Solomon, nagharana rin. Basahin natin ang awit ni Solomon. Inawitan niya ba yung kanyang minamahal? Umawit siya ng awit para sa Diyos. Pero umawit siya ng awit para sa kanyang mga minamahal. Basahin natin ang awit ng mga awit. Si Solomon ito Ang iyong dalawang suso ay gaya ng dalawang batang usa na mga kambal ng isang inahin na nagsisisabsab sa gitna ng mga lila. At yung suso ng kanyang sinta, sinasabi, ang Diyos ba yan? Ang Diyos ba may suso kagaya ng babaeng sinisinta ni Solomon? Kung mahal mo talaga, anong masama kantahan mo? Sa demonyo na ba yun? Mahal mo lang naman talaga yung babae. May pinagtitibay mo nga yung pag-ibig niyong dalawa dahil yun ang gusto ng Diyos na magmamahalang kayo hanggang sa kamatayan, until death do you part. Tapos kakanta ka ng ayon sa kalooban ng Diyos na mahal mo yung asawa mo, wala ka ng iba. Sa demonyo ba yun? Nangangako ka lang na mamahalin mo yung asawa mo hanggang matanda na kayo. Siya lang ang mahal mo, wala nang iba. Masama ba yun? Hindi nga masama yun Tama nga yun Kinantahan mo ba naman yung nanay mo? Sa demonyo ka na. Kinantahan mo yung tatay mo. Paano naging sa demonyo kinantahan mo yung tatay mo? O kaya kumanta ka ng isang kanta ng pagiging tapat sa asawa o sa kasintahan. Kahit na yan, ginawa ng kahit sino pa, hindi naman mali ang sinasabi. Naman masama kung sabihin mo, ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino, ang Pilipino ay ako. Masamang kantahin mo yan, sa demonyo ba yun? Kaya napakamaling aral niyang sasabihin mo pag kumanta ka ng kanta ng tagalabas, mali na sa demonyo na hindi totoo yun. Meron pa ngang kanta nagbibigay pa ng pag-asa sa mag-asawa Yung kantang How Soon, inasa Biblia yun May reconciliation ang nagkahiwalay na mag-asawa, sana magkaroon ng reconciliation. Nasa 7:11 yun ng Korinto. Inilagay ngayon sa kanta. Hindi masamang kumanta. Lalo na kung ang kakantahin mo, hindi naman kanta ng pagtataksil. Hindi naman kanta ng kawalangyaan, kagaya nung ginagawa ng iba. Ang kanta mahahalay na kanta. Pero kung ang kanta, kanta ng pagmamahal, pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa anak, lalabay, pagmamahal sa kasintahan, pagmamahal sa asawa. Merong kanta nagtuturo ng maganda kahit na yan ay hindi kanta sa iglesia at hindi kanta sa Diyos. May mga kantang nagtuturo ng katapatan, nagtuturo ng paggalang sa magulang. May kanta na nagtuturo ng pagmamahal sa asawa, anak, kamag-anak, kapatid, pati sa bansa. Ang payo ko lang sa iyo, kapatid, huwag kang kakanta ng mga kantang antikristo. Yung mga kantang may blasphemy. Mag-ingat ka lang. Pero kung kinakanta mo naman ukol sa pagmamahal ng lalaki sa babae, asawa sa asawa, kasintahan sa kasintahan, pananatiling tapat, ano naman masama ron? Ang tao